Bridget's POV. Sa pagkalabas ko ng banyo, pinilit kong maglakad ng tuwid. Nanginginig kasi ang tuhod ko habang naglalakad. Di ko akalaing muling magkukrus ang landas naming dalawa. Bigla rin nawala ang pagkatipsi ko dahil sa komprontasyon naming dalawa ni Hercules. 7 taon na ang lumipas, pero ba't feeling ko parang kahapon lang nangyari ang lahat? Masakit pa rin. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Akala ko talaga ayos na ako pero bakit ganito? Bakit apektado pa rin ako sa presensya niya? Dahil ba siyang kauna-unahang lalaking minahal ko? Dahil ba minsan ako nagpakatanga sa kanya noon? Dahil ba alam ko sa sarili ko na siyang ama ng mga anak ko? Pero hindi Dapat kamuhian ko siya. Hindi ako dapat makaramdam sa kanya ng kahit anumang bagay dahil siyang dahilan kung bakit muntik na akong namatay noon. Siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang isa sa mga triplets kong anak. Kung hindi sana ako nabundol noon, hindi sana nagkaroon ng komplikasyon ng pagbubuntis ko. Healthy ko sana silang tatlong na ilabas dito sa mundo. Taas no ako naglakad pabalik sa mesa namin nang maramdaman ko na may humawak sa akin. Kasabay noon ang pagtakip ng kung sino sa ilong ko at ang panghihina ko. Bigla akong dinalaw ng di mapigilang antok. Bago pa ako nawalan ng malay, narinig ko pang nagsalita ang isang pamilyar na boses. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sweetie? Sumama ka muna sa akin. Bulong niya kasabay ng pagdampi na mainit na hininga niya sa pisngi ko. Kasabay ng pagdilim ng paligid ko ay ang pag-angat ng katawan ko. Gustuhin ko man na imulat ang aking mga mata pero parang may pumipigil. Gusto ko sanang sumigaw para humingi ng tulong pero parang bigla ako nawalan ng lakas hanggang sa lamunin ako ng kadiliman. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Balot na balot ang katawan ko na ang kumot na labis kong ipinagtaka. Kagad akong bumangon sa kama habang nililibot ng tingin sa paligid. Pilit kong inaalala ko anuman ang nangyari at nasan ako nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Good morning! Mula sa pagkakasapo ko sa aking ulo, kaagad akong nagangat ng tingin nang marinig kong isang pamilyar na boses. Di ko mapigilan ang pag-usbong ng galit sa puso ko nang tumambad sa paningin ko ang gwapong itsura ni Hercules. Wala nang kanyang hanggang balikat na buhok. Mukhang nakapagpagupit na siya kagaya ng gupit ng buhok niya noong nagsasama pa kami 7 years ago. Anong ginawa mo sa akin? Bakit magkasama tayo? Kaagad kong tanong sa kanya. Hinawi ko ang kumot na nakatakip sa aking katawan at mabilis bumaba ng kama para lang matigilan nang maramdaman ko ang pagdampi ng malamig na hangin sa katawan ko. Napatingin pa ako sa kanya pero kagad kong napansin na tulala siyang nakatitig sa akin. Sa sobrang gulat ko'y taranta akong napatingin sa sarili ko at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin na wala akong isang saplot sa katawan. Manyak, hinubaran mo ko, nababaliw ka na ba? Galit kong sigaw sa kanya. Mabilis akong bumalik ng kama at nagtalokbong ng kumot. Nang muli ako napatingin sa kanya, napansin ko na nakatayo pa rin siya habang tulalang nakatitig sa akin. Baliw ka ba? Nababaliw ka na ba? Anong ginawa mo? Nasaan ako? Muli kong sigaw sa kanya. Napakurap naman siya na makailang ulit bago nagsalita. Basa ng pawis ang damit mo kagabi kaya hinubaran kita. Wala ka naman dapat ipag-alala dahil wala ka naman dapat itago sa akin, di ba? Ilang beses ko nang nasilayan ng katawan na yan noong nagsasama pa lang tayo. Nakangiti niyang sagot. Akbang lalapit sana siya sa akin nang mabilis kong dinampot ang unan at ibinato sa kanya. Huwag kang lumapit. Nasaan ang damit ko? Ibalik mo ang damit ko. Halos mag-hysterical kong sigaw sa kanya. Sino ba namang matutuwan ang lalaking gusto mong iwasan? Kasama mo ngayon. Kinidnap niya ba ako? Pero bakit? Nababaliw na ba siya? Hey, relax. Ano bang nangyayari sa'yo? Di ka naman dating ganyan Bakit ka ba nagagalit? Nakangiti niyang bigkas. Parang hindi man lang siya apektado sa pinapakita kong pag-uugali sa kanya ngayon. Pinulot niya pa ang binato kong unan sa kanya at nilapag sa gilid ng kama. Ano bang kailangan mo, peste ka? Ihahabla talaga kita. Kidnapping tong ginagawa mo sa akin? Galit kong bigkas. Parang gusto kong maiyak. Walang saplot ako. May nangyari ba sa amin? Pinagsamantalahan niya ba ako habang tulog ako? Wala akong ginawa, promise. Hinayaan lang kitang matulog at saka anong kidnapping? Hindi kita kinidnap.
Normal lang na magkasama tayo ngayon dahil karapatan ko yun. Mag-asawa tayo at dapat tayong dalaw lang ang magkasama, hindi ang kung sino-sinong lalaki dyan. Bigkas niya na muling nagpaangat ng tingin. Lalong nilamon ng puso ko ng galit. Ang kapal na mukha niya para sabihin sa akin mag-asawa kami. Gayong pinilit niyang papirmahin ako ng divorce paper 7 years ago. Nagka-amnesia ba ang taong to at kakaibang takbo ng utak? Anong sabi mo? Mag-asawa? Nagpapatawa ka ba? Matagal na tayong divorced kaya hindi mo ako asawa. Ibalik mo ang damit ko ngayon din. Galit kong sigaw sa kanya. Feeling kong sakit na ng lalamunan ko sa kasasigaw eh. Napapailing naman na naglakad siya papalapit sa akin. Lalo ko namang hinigpitan ng pagkakahawak sa kumot na tumatakip sa hubad kong katawan. Kung may damit lang ako, kanina pa sana ako tumayo para sana sa bunutan ng gagong to eh. Gusto ko nang umuwi dahil tiyak hinahanap na ako ng mga anak ko. No, nagkamali ka, sweetie. Hindi porket puwirma ka na sa divorce paper, hiwalay na tayo. Pero hindi ko naman na-file sa korte yon. Bigkas niya na labis kong kinagulat. Naupo siya sa gilid ng kama at akmang hahaplosin niya sanang pisngi ko, pero agad kong hinawi ang kamay niya. Naiinis akong umusog palayo sa kanya at pumesto sa kabilang dulo ng kama. Hindi pa kami divorce? Hindi niya na-file sa korte ang papel na pinirmahan ko noon. Bakit? Siguro inisip niya talagang patay na ako. Na di na kailangan dahil byudo na siya at pwede na siyang magpakasal kay Rodora. Hindi ako dapat mag-isip ng kahit na ano paman dahil yon ang masakit na katotohanan. Simula na nagsama kami noon, wala siyang ibang bukang bibig, kundi hiwalayan ako at nung pinirmahan ko na ang papel na iyon, sasabihin niya sa akin ngayon na hindi pa siya na-file? Sinong pinaglololoko niya? Akala niya siguro kaya niya pang bilugin ang ulo ko sa mga kasinungalingang nagawa niya sa akin? Huwag mo nga akong hawakan. Akin ang mga damit ko at aalis na ako. Galit kong bigkas sa kanya. Di talaga ako natutuwa sa ginawa niyang to sa akin. Huminahon ka kasi muna. Bakit pa galit na galit ka? Wala naman ako masamang ginawa sa iyo ah. Mag-uusap lang tayo. Kalmadong bigkas niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa may bintana at sumilip sa labas. Totoo ang sinabi ko sa iyo kanina, hindi pa tayo hiwalay. Hindi pa na-file sa court ang divorce paper na pinirmahan mo? Bigkas niya. Di naman ako nakaimik. Mas maganda nga sigurong pakinggan ko siya ngayon kaysa naman mag-hysterical ako. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa sarili ko kaya feeling ko. Hindi niya naman ako pinagsamantalahan habang tulog ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo, Bridget. Alam ko kung gaano ako kasama sa iyo noon pero maniwala ka sa akin. Pinagsisihan kong lahat yon lalo na nung naaksidente ka. Akala ko talaga tuluyan ka nang nawala sa akin. Akala ko talaga patay ka na kaya hindi na ako nagtangkapang hanapin ka. Bigkas niya. Di ko naman napigilan ang sarili ko. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao. Sinungaling? Kung talagang nagsisisi ka, bakit nagsama pa kayong dalawa ni Rodora? Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin yon, Hercules. Mahal kita. Minahal kita ng sobra pero ang naging sukli mo, puro pasakit at pamamahiya ang ginawa mo. At ka na maghiwalay tayo dahil kay Rodora? Sana naman wag mo nang bilugin ang ulo ko. Masyado nang masakit ang mga nangyari. Kung talagang nagsisisi ka sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa mo sa akin, hayaan mo na ako. Huwag mo na akong guluhin pa dahil may kanya-kanya na tayong buhay. Seryoso kong bigkas kahit ang totoo. Masyado masakit para sa akin ang mga katagang binitiwan ko sa kanya ngayon. Kaya lang kailangan kong magpakatatag. Hindi ko na po pwedeng balikan pa ang naging buhay ko sa kanya noon. Hindi lang sarili ko ang dapat kong isipin, pati na rin mga anak ko. Ayokong magulo ang buhay nila. Mas gugustuhin ko pang hindi siya makilala ng mga anak ko, kesa naman hindi sila maging priority ng ama nila. Tama lang ako na lang nasaktan. Yan ba talaga ang gusto mo? Talaga bang wala na akong halaga sa'yo, Bridget? Tanong niya naman sa akin. Baka sa boses niya ang pait, kaya agad akong tumango. Matagal na tayong tapos. Di na may babalik pa ang mga nangyari na. May anak na kayo ni Rodora. Hindi na po pwede kung ano man ang gusto mong mangyari. Patahimikin mo na ako, lubayan mo na ako. Sawang-sawa na ako, Hercules. Ayoko nang bumalik ka pa sa buhay mo. Seryoso kong bigkas sa kanya. Pinilit kong wag tumulong luha sa aking mga mata para ipakita sa kanya na wala na siyang halaga sa akin, na naka-move on na ako at handa na akong harapin ang panibagong kabanata ng aking buhay na hindi na siya kasama. May iba na ba? Handa ako magbago. Kung kailangan talikuran ko si Rodora, gagawin ko. Bumalik ka lang sa akin, please. Nagawa mo akong mahalin noon. Sana, magawa mo pa rin akong mahalin ngayon. Nagsusumamong bigkas niya.
Kaagad naman akong umiling. Hindi na. Wala na, Hercules. Wala na tayong pag-asa pa. Nagbago ng nararamdaman ko sa'yo. May iba na akong gusto. Seryoso kong bigkas. Kaagad na gumuhit ang sakit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Dismayada siyang napaupo sa sofa habang bakas sa mukha niya ang pait. Pinilit ko namang wag magpa-apekto sa nakikita ko sa kanya. Dahil ba kay Lucas? Siya ba ang dahilan? Tanong niya sa akin. Alanganin naman akong tumango. Kung kinakailangan magsinungaling ako, para tumigil na siya gagawin ko. Makakaalis lang sa poder niya at makakabalik sa mga anak ko. Tiyak na hinahanap na nila akong lahat. Na-realize kong mas karapat dapat siyang mahalin kumpara sa'yo. Siyang dahilan kung ba't hanggang ngayon buhay pa ako. Alam natin pareho na muntik na ako mamatay noon dahil kay Rodora. Sinadya niya akong masagasaan dahil gusto niyang masolo ka. At matagal ko nang binigay ang kalayaang yon sa inyong dalawa. Tapusin na natin to. Seryoso kong bigkas. Napansin ko ang pamumula ng kanyang mga mata na para bang pinipigilan niyang maiyak. Maya-maya ay tumayo siya at tinampot ang isang paper bag na nasa gilid ng sofa. I understand, pero hindi pa rin ako susuko. Kung kinakailangan ligawan kita para lang bumalik ka sa akin, gagawin ko. Ngayong alam ko sa sarili kong mahal na kita, hindi ako basta-basta susuko. Ipapakita ko sa'yo na deserve mo pa rin akong mahalin, Bridget. Bigkas niya at ipinatong hawak ng paper bag sa kama. Ilang saglit niya akong tinitigan bago siya naglakad, papuntang pintuan ng kwarto. Magbihis ka na, iyahatid kita. Malungkot niyang bigkas bago siya tuluyang lumabas. Naiwan naman akong di na napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kung alam niya lang, kanina pa gustong bumigay ang puso ko dahil sa sinabi niya. Kaya lang di talaga pwede. Ayoko na. Gusto ko na lang ng katahimikan sa buhay kasama ng mga anak ko dahil noon pa man buo ng desisyon ko. Hindi ko kailangan ng lalaki para lang maging masaya. Bridget's POV. Pagkatapos kong magbihis, muling bumalik si Hercules ng kwarto at niyaya na akong lumabas. Nagulat pa ako dahil nasa isang hotel pala kami. Diretso kami sa parking area at tuluyan ng umalis. Buong biyahe tahimik siya pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang aura. Pinilit ko na lang libangin ang sarili ko habang nasa biyahe kami. Okay na rin to, at least nag-effort siya na ihatid ako pagkatapos namin mag-usap. Laking pasalamat ko pa rin dahil hindi niya ako ginawan na masama. Hinahanap ka ni Lola Amelia. Pwede mo ba siyang dalawin kung sakaling di ka abala? Maya-maya ipagbasag niya sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Di ko naman mapigilang makaramdam ng lungkot na maisip ko si Lola Amelia. Siya lang naging kakampi ko noon at nagawa kong umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Kamusta siya? Malungkot kong tanong. Kung alam niya lang, matagal ko nang gustong makita si Lola Amelia. Napamahal na siya sa akin dahil lumaki akong di ko man lang naranasan na magkaroon ng isang abuela. Ramdam ko ang pagmamahal ni Lola Amelia sa akin noon, kaya't malaking bahagi ng puso ko ang nakuha niya. Sinisi niya ang sarili niya nung nalaman niyang nangyari sa'yo. Halos 2 taon niya rin akong di kinikibo noon. Galit siya sa akin at akong tinuturo niyang dahilan kung ba't ka na-aksidente noon. Bigkas niya. Di ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pwede ko ba siyang madalaw? Wala bang magagalit? Tanong ko habang pasimple kong pinupunasan ang luha sa aking mga mata. Anytime. Mahina na si Lola pero alam kong hinihintay niya lang dalawin mo siya. Sagot niya sa akin. Lalo naman ako nakaramdam ng guilt. Sana'y mapatawad ako ni Lola Amelia sa paninikis na ginawa ko sa kanya. Siya lang naging kakampi ko noon pero nagawa ko siyang iwan sa ere. Sana lang mabigyan ako ng chance na makausap siya para man lang sana makahingi ng tawad sa biglang pagtalikod ko sa kanya. Salamat. Hayaan mo kapag hindi busy, dadalaw ako. Sagot ko at muling tumitig sa labas ng sasakyan. Nagtaka pa ako dahil nandito na kami sa loob ng subdivision kung saan ako nakatira. Napatitig ako kay Hercules dahil mukhang alam niya na kung saan ako ihahatid. Pagdating namin sa tapat ng bahay, kusang huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng gate. Dali-dali kong kinalas ang aking seatbelt at walang sabi-sabing binuksan ang pintuan. Salamat sa paghatid at sana wag kang gumawa ng mga bagay-bagay na parehong makakaapekto sa ating dalawa. Bigkas ko at tuloy nang bumaba ng kanyang kotse. Bumaba na rin siya ng sasakyan at takmang lalapit sa akin pero mabilis akong humakbang palayo sa kanya. Napansin kong napailing na lang siya habang halata sa kanyang mukha ang matinding frustration. Akmang maglalakad na sana ako papasok ng gate nang isa pang sasakyan ang tumigil at mula dito'y lumabas ng galit na si Lucas at mabilis sinugod si Hercules.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na ako nakakilos pa para sana awatin to. Gago ka? Alam mo bang kung saan na namin hinanap si Bridget? Ikaw lang palang kumidnap, hayop ka? Galit na bigkas ni Lucas kay Hercules na nooy tahimik na nakatayo sa gilid ng kotse habang di inaalis ang pagkakatitig sa akin. Nagulat na lang ako dahil malakas na sinapak ni Lucas ang kanyang half-brother na siyang dahilan kaya't natumba ito sa lupa. Nang makabawi sa gulat, mabilis ako naglakad palapit sa kanila at kagad na hinawakan si Lucas sa braso nang akmang susugod pa yata ulit sa nakandusay ng si Hercules. Tama na! Lucas, ano ba? Baka mapatay mo siya eh. Galit kong awat sa kanya. Natigilan naman to at lang tumitig sa akin. Ayos lang ako. Nag-usap lang kami para magkalinawan. Di naman kailangan idaan sa physical na sakitan ng lahat eh. Buong pagkadismaya kong bigkas. Di ko akalain na may ganitong klaseng side din palang pag-uugali ang Lucas na to. Palagi siyang gentle at nakangiti tuwing magkasama kami, pero iba ang nakikita ko sa kanya kanina. Para siyang isang mabangis na tigre na hanggang manlapa at bumatay ng tao. Tama na sabi eh. Muling sigaw ko kay Lucas na akmang susugurin niya naman muli si Hercules. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mukha habang nakakayom ang kanyang kamao. Hinarap ko naman si Hercules na noon ay dahan-dahan ng tumatayo at seryosong kinakausap. Umalis ka na. Salamat sa paghatid mo sa akin at sana ito na ang huli nating pag-uusap. Huwag ka na ulit gumawa ng mga bagay na hindi akmang gawain ng isang matinong tao. Wika ko sa kanya at mabilis siyang tinilikuran. Tinitigan ko muna si Lucas bago naglakad papasok ng gate. Kung ayaw nilang makinig sa akin, bahala na silang magpatayan. Basta't ginawa ko ng lahat para hindi sila magsalpukan. Huminto ako sa paghakbang at nalingon siya. Sinundan niya pala ako at nang mapatingin ako sa labas ng gate, napansin kong nakaalis ng kotse na minamaneho ni Hercules. Kahit papano, nakahinga ako na maluwag. Kamusta ka na? San ka dinala ng gagong yon? Tanong ni Lucas sa akin. Baka sa boses niyang pag-aalala, kaya hindi ko na napigilan pa ang mapabuntong hininga. Ayos lang ako. Gusto niya lang ako makausap na masinsinan kaya niya nagawa ang bagay na yun kagabi. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong sinipat niya pa ako ng tingin bago siya nagsalita. Yung nangyari kanina, pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko kaya't nasaktan ko siya. Alam mo bang sobra kaming nag-alala sa'yo kagabi? Mabuti na lang at nahagip ng CCTV ang ginawang pagtakasay ni Hercules kagabi sa bar. Seryosong sagot niya sa akin. Huwag ka mag-alala. Nagkalinawan na kami at hindi niya nauulitin pa ang ginawa niya kagabi. Teka lang, kamusta pala si Gail? Lasing na siya kagabi. Nakauwi ba siya na maayos? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan bago tumango. Yeah, hinatid ko siya. Don't worry. Nasa maayos na kalagayan ng kaibigan mo? Nakangiti niyang sagot. Sige na, Lucas. Magpapahinga na muna ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Maraming salamat nga pala sa lahat ng effort na ginawa mo para sa akin. Isa kang ang tunay na kaibigan. Bigkas ko na akmang tatalikuran na sana niya na maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Nang lingunin ko siya ulit, kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso. Mahal kita, Bridget. At masakit para sa akin na hanggang kaibigan lamang ang kaya mong ibigay. Sana maghimala ang langit at matutunan mo rin akong mahalin. Handa naman akong magiging ama ng mga bata kung yan ang inaalala mo. Kadugo ko rin sila dahil anak sila ng half-brother ko. At sana magkaroon man lang ako ng kahit konting puwang sa puso mo. Nagsusumamo niyang bigkas. Kita ko sa kanyang mga mata kung gaano siya kaseryoso sa sinasabi niya ngayon. Lucas, sana naman, sana, malinaw sa'yo. Ang lahat? Hindi pa ako ready at gusto ko munang ibigay lahat ng time ko sa mga anak ko. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Seryosong sagot ko naman. Pakiramdam ko ay biglang sumakit ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Pagkatapos kay Hercules, eto na naman. Akala ko tanggap na ng Lucas na ito kung anong naging desisyon ko noon pa man. Na hindi niya uungkatin pa ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Sorry, pinilit ko naman eh. Pero pinilit kong kalimutan ka. Hindi ko talaga kaya. Ikaw lang talaga ang tinitibok ng puso ko. Sana naman bigyan mo ng chance, Bridget. Kahit konting chance lang para mapatunayan ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Nagsusumamo niyang bigkas.
Di ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya. Sa loob ng 7 taon, wala siyang ibang ginawa kundi alagaan kami ng mga bata. Hindi siya nagkulang sa pagpaparamdam sa akin kung gaano ba ako kahalaga. Hindi naman siya mahirap mahalin eh. Lovable naman talaga itong si Lucas. Isa siyang magaling na doktor at may sariling ospital. Maswerte ngang babaeng makakasama niya habang buhay eh. Kaya lang, anong gagawin ko? Wala akong kahit na katiting nararamdaman sa kanya, maliban lang sa isa siyang mabuting kaibigan. Nagkataon pa talaga na masyado lang akong natakot umibig muli bago siya dumating sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Lucas. Kung sakaling ready na ulit ako magmahal, ikaw ang unang makakaalam. Nakangiti kong bigkas sa kanya. Malungkot naman siyang napangiti dahil sa sinabi ko. Kahit na ano pa man ang magiging desisyon mo, nandito lang ako. Hindi ako magsasawang hintayin ka kung kailan mo ulit bubuksan ang puso mo. Ganoon kita kamahal, Bridget. Bigkas niya sa akin. Hinawakan niya pa ang aking kamay at tinalikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, parang may kung anong mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya. Nginitian ko siya bago mabilis na nagpaalam para tapusin na ang pag-uusap naming to. Tatawagan ko pa si kuya para sabihin dito ang totoo kong kalagayan. Baka kasi hanggang ngayon nag-aalala pa rin siya sa akin? Hanggang saan ang kayang gawin ni Hercules para muling makuha ang loob ni Bridget? Hanggang saan kaya maghintay ni Lucas para sa hinahangad niyang pag-ibig ni Bridget? Anong gagawin ni Bridget ngayong nalaman niyang kasal pa siya kay Hercules? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.